kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nakakapanabik na mga eksena at nagbabagang mga labanan na maaari nating masaksihan sa paparating na chapter 1175 ng One Piece. Sana pala'y ilike yung videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa nakaraang chapter nga may nakita na natin sa wakas ang nakakamanghang mythical black dragon form ni Prince Loki na mabilis namang dumispat siya sa mga naglalakihang nightmare monster sa St. Killingham. Kasama naman ni Prince Loki dito ay ang cute na squirrel at legendary weapon niya na si Ragnir. Pati na rin si Luffy na kasalukuyang gamit ang kanyang giant Gear 5 form. At sa pagdating nga ng malakas na grupong to sa Sunrealm ay ang unti-unti rin namang pagbaliktad ng sitwasyon at pagpabor ng takbo ng laban mula kina Im-sama at Holy Knights papunta sa pinagsamang pwersa ng kampo ng mga giants ng Elbap at Straw Hat Crew. Subalit bago nga natin alamin ang mga pwedeng mangyari pagkatapos ng eksenang yan, ay unahin na muna natin ang iba pang mga naunang naputol na laban sa nagaganap na digmaan ngayon sa kaharian ng Elbaf. Una nga sa mga labang to ay ang engkwentro ng grupo na binubuo ni Zoro, Hyrodin at Stansen laban sa mga miyembro ng Giant Warrior Pirates na nasa ilalim ng epekto ng Dummy Reverse technique ni Im-sama. Matatandaan natin fam na matagumpay na napabagsak ni Zoro ang karamihan sa demonized giants gamit ang kanyang three sword style secret technique, Crossing of the Six Paths. At alam naman natin fam na ang tanging kahinaan lang ng mga apektado ng Dummy Reverse ni Im-sama ay ang mga atake na binabalutan ng Advanced Conqueror's Haki. Kaya naman dahil nga ginamitan ni Zoro ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang pinakawalang atake na pinapakita ng mga itim na kidlat na lumalabas sa paligid ng kanyang katawan, ay malaki ang posibilidad na hindi na muli pang bumangon ng mga Dummy Reverse Giants na tinamaan ng huling atake ni Pirate Hunter. Ang problema lang fam ay ang mga natitirang demonized na miyembro ng Giant Warrior Pirates, pati na ang mismong mga kapitan ng crew na sina Dory at Brogy. Alam niyo ba fam na kamakailan lang ay pinagkaguluhan ng One Piece community ang isang matinding kontrobersya na nagmula sa linyang binitawan ni Zoro sa eksenang to? Ito fam yung punto na pinaggitna ng dalawang giant captain si Zoro, kung saan sinabi nga nito ang mga katagang unbelievable na isang English expression na nangangahulugang mahirap paniwalaan. Sinabi nga ito ni Zoro bago niya iniwasan ng paparating na atake ng Dummy Reverse versions ni Dory at Brogy. Subalit ayon nga sa isang pinagkakatiwalaang translator sa One Piece community at native Japanese speaker na si Sandman, ay hindi raw unbelievable ang tamang translation ng linyang binanggit ni Zoro sa eksenang to, kundi I can't stop them o hindi ko sila kayang pigilan. Sinabi ni Sandman na nangangahulugan raw ito na aminado si Zoro na masyadong malakas ang demonized versions ng dalawang giant captains para labanan niya ng mag-isa. Dagdag pa nga ni Sandman, ay kahit nga raw siya mismo ay isa sa mga biggest fan ni Zoro, kaya mahirap rin daw para sa kanya na aminin ganito talaga ang kahulugan ng sinabi ni Zoro sa eksenang to. Dahil naman nga fam sa naging kontrobersyal na revelasyon na yan ni Sandman, ay kagad siyang dinumog ng sangkatutak na pambabatikos mula sa mga Zoro fans. Isa nga sa pinakapopular na sentimiento ng mga Zoro fans tungkol sa usaping to, ay wala raw sa personalidad ni Zoro na sabihin na hindi niya kayang pigilan ng isang kalaban, lalo na't mag-isa niyang tinangke ang combined attacks ng dalawa sa pinakamalalakas na pirata sa panahong to. Wala ngang iba fam kundi ang dating Emperors of the Sea na sina Kaido at Big Mom. Kaya naman dahil nga raw dyan fam, ang binitawang linya ni Zoro na I can't stop them ay nangangahulugan na nag-aalangan lang si Zoro atakihin sina Dory at Brogy dahil ayaw niyang masaktan ng mga ito sapagkat sila nga ay mga malalapit na kaibigan ng Straw Hat Crew.
Napakaganda naman nga ng puntong yan, fam. Subalit kagad rin nga itong sinagot ni Sandman at nilinaw na kung totoo nga raw na ayaw talagang atakihin ni Zoro sina Dory at Brogy ay ang katagang ito sa wikang Hapon na Yappa Morida ang dapat niyang sinabi. Subalit imbis nga na Yappa Morida ay Korya Morida ang mababasa nating sinabi ni Zoro sa lumabas na orihinal na edisyon ng One Piece Manga Chapter 1173 sa Japan. At ang katagang Korya Morida nga raw sa wikang Hapon ay malinaw na nagpapakita na aminado si Zoro na nakahihigit sa kanyang kakayahan ng pinagsamang lakas ng Dome Reverse version sina Dory at Brogy. Sinabi dito ni Sandman fam na maaari daw siguro na kayang talunin ni Zoro sina Dory at Brogy kung lalabanan niya ang mga ito ng one-on-one. Subalit kung magkasabay niya nga raw silang haharapin, ay baka doon siya malagay sa alanganin. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Sangayon ba kayo sa kontrobersyal na revelasyon na to ni Sandman? Pero alam nyo, hindi na rin siguro masama kung magkatotoo nga ang sinabi ni Sandman. Lalo na't hindi rin naman talaga biro ang lakas ni Dory at Brogy. Especially pa nga ngayon na mas pinalakas pa sila ng Dome Reverse ni Im-sama na nagbibigay sa kanila ng mas sigit pang lakas at hindi namamatay na katawan. Isipin nyo yun fam, kung ang Dome Reverse version nga ni Rox ay kinailangan pa ang pinagsamang pwersa ng Pirate King na si Roger at hero ng Marines na si Garp. At sa dulo nga ng laban ay pare-pareho silang nagmistulang lantang gulay dahil naubos talaga ang kanilang lakas. Paano pa kaya sina Dory at Brogy na mga mandirigmang giants ng Elbaf at mga kapitan ng Giant Warrior Pirates na matagal na naghari sa karagatan bago pa nagsimula ang old era ng malalakas na mga pirata? Para naman nga magka-ideya tayo fam kung gaano talaga kalakas sina Dory at Brogy, ay samahan nyo kung balikan ng eksenang to, kung saan matagumpay na nasalag ng dalawang giant captains ang malakas na atake ng mythical beast form ni Saint Warcury, na isa sa mga miyembro ng Five Elders, na alam naman nating pumapangalawa lang sa lakas ni Im-sama. Pero katulad nga ng masasaksihan natin dito fam, ay hindi man lang natinag sina Dory at Brogy ng isa sa mga signature attacks ni Saint Warcury. Subalit nung ang Dome Reverse version na ng dalawang giant captains ang siyang umatake sa isa't isa, ay walang kahirap-hirap na nahati ang bahagi ng kanilang mga katawan pagkatapos na saluhin nila ang buong persa ng kanila rin mismong sariling mga atake. Dito natin makikita fam na kahit sa base form lang, ay mas malakas na sina Dory at Brogy kumpara sa mga miyembro ng Five Elders. At ngayon nga mas pinalakas pa sila ng Dome Reverse ni Im-sama, ay talaga namang hindi na nakakapagtaka kung kahit si Zoro ay mapaamin na masyadong malakas ang dalawang demonized giant captains kung magkasabay niyang lalabanan ng mga to. Imagine niyo yun fam, 1.8 billion ang bounty ni Dory at Brogy, na halos doble ng halaga ng bounty ng mga kanang kamay ng mga emperors, katulad ni Zoro, King, Marco at Katakuri. Kaya isipin na lang natin na parang 4 na king ang lalabanan ni Zoro ng sabay-sabay kapag hinarap niya ng mag-isa sina Dory at Brogy. Partida pa nga fam at ilang beses silang pinalakas ng Dome Reverse at meron pa silang taglay na immortality at self-regeneration. Tsaka alam nyo ba fam, napakagandang setup pa nga niyan dahil ngayon ngang nasa Sunrealm na sina Luffy at Prince Loki, ay mataas ang tsansa na sila nang humarap kina Im-sama, Saint Summers at Saint Killingham. Kaya ibig sabihin niya na malilibre na ngayon si Sanji dahil hindi na siyang kailangang lumaban kay Saint Summers at pwede na siyang dumiretso ngayon sa entrance ng Western Village kung saan nagaganap ngayon ang pakikipaglaban ni Zoro kina Dory at Brogy. Nakikita niyo na siguro fam kung saan to papunta. Hindi ba't ibang klaseng hype rin ang ating masasaksihan kung muling magsanib persa sina Zoro at Sanji para pagtulungang pabagsakin ang dalawang Dome Reverse giant captains? Ito na rin siguro ang kinakailangang mangyari fam para ma-awaken ni Sanji ang kanyang Conqueror's Haki, lalo na't ito lang ang tanging paraan para tuluyang mapawalang bisa ang epekto ng Dome Reverse na kumokontrol ngayon kina Dory at Brogy.
Katulad na lang nga ng nagawa ni na Roger at Garp sa dulo ng kanilang pakikipaglaban sa Domireverse version ni Rox. Yun nga lang fam, sa puntong yun, ay sakto rin namang dumating ang mga asungot na Holy Knights, kung saan tinuluyan na nga ni Saint Garling na tapusin ang buhay ng maalamat na pirata. Grabe fam, kung matutuloy nga ang tandem na yan ni na Zoro at Sanji, laban sa demonized version ni na Dory at Brogy, ay talaga namang ibang klaseng aksyon na naman ang ating masasaksihan. Sana fam ay sa matchup na to na natin makitang muli ang mga teknik ni Zoro na 9 sword style Asura, o di kaya naman ay ang kanyang Kill of Hell 3 sword style, lalo na't parehong gumagamit ng Advanced Conqueror Saki ang mga taking to. At syempre, ano naman kayang bagong fighting style ang ma-unlock ni Sanji sa oras na ma-awaken na niya ang kanyang kakayahan na makagamit ng Conqueror Saki? Grabe fam, sobrang nakaka-excite namang makita ang muling pagtutulungan ni na Zoro at Sanji, na parang huli nating nakita nun pang Wano arc, nung magkasabay nilang nilalabanan sa live stage ng Onigashima ang first and second Yonko commanders ng Beast Pirates sa sina King at Queen. At pagkatapos ngang magsimula ng double battle sa pagitan ng tandem ni na Zoro at Sanji laban sa Domireverse Giant Captain sa sina Dory at Brogy, ay ang pag-uumpisa rin naman ng isa pang super hype na laban sa pagitan ng pinagsamang lakas ng maalamat na Gear 5 form ni Luffy at legendary Black Dragon form ni Prince Loki, laban sa matinding persa ni Im-sama kasama ng Holy Knights na sina Saint Summers at Saint Killingham. Dahil nga fam, nagawa ni Prince Loki na tapusin ang isa sa pinakamalakas na naging member ng Holy Knights sa kasaysayan na si King Harald, ay siguradong magagawa rin niyang mapatumbang iba pang member ng Holy Knights na nanggugulo ngayon sa Elbaf. Dahil dyan fam, ay baka mapilitan na si Im-sama na tumawag ng karagdagang reinforcements para matapatan ang nag-uumapaw na lakas ng Black Dragon form ni Prince Loki at makulit na Gear 5 form ni Luffy. And guess what fam, kung sino ang may pinakamataas na chance na tawaging reinforcement ni Im-sama? Walang iba kundi ang kasalukuyang tumatayong Supreme Commander ng hukbo ng Holy Knights na si Saint Figureland Shamrock. Tamang narinig nyo fam, maaari kasi na sinadya talaga ni Oda na si Saint Shamrock ang siyang humarap kay Prince Loki sa simula ng Elbaf arc, nang sa gayon ay maging isa na namang napakagandang setup. At sa dulong bahagi nga ng arc ay muli na namang makakaharap ni Prince Loki si Saint Shamrock. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na nakakadena ang katawan ng Accursed Prince sa Adam Tree, kaya malaya na niyang may pagtatanggol ang kanyang sarili at makakapalag sa mga atake ng pinuno ng Holy Knights. Kung matatandaan nyo kasi fam, ay halos ikamatay na ni Prince Loki ang napakatinding pinsala na iniwan sa kanya ng atake ng mythical Cerberus na espada ni Saint Shamrock. Sakto pa nga fam, at pinakita na rin sa atin ngayon ang mythical Black Dragon form ni Prince Loki. Kaya nababagi talagang makaharap niya ngayon sa Elbaf arc si Saint Shamrock na nagtataglay rin ng isang mythical Zoan na espada. At malay nga natin, baka pati siya mismo ay meron ding angking malakas na Devil Fruit, katulad ng iba pang miyembro ng Holy Knights. Siguradong yari si Saint Shamrock kay Prince Loki fam, dahil gigil na nga ang Accursed Prince na maghigante sa ginawa ng mga Holy Knights na pag-atake sa kanya, habang siya ay nakakadena at walang kakayahan na may pagtanggol ang kanyang sarili. Pero teka muna pala fam, kung sakali man nga na matuloy ang pagpapatawag ni Im-sama kay Saint Shamrock para bumalik to sa Elbaf, ay ito pa lang ang magiging unang pagkakataon na makikita ni Luffy ang kakambal ng kanyang tinuturing na mentor na si Shanks. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Luffy sa oras na makita niya ang isang individual na kamukhang kumukha ng kanyang pinaka-iniidolo, subalit imbis nga na isang marangal na pirata, ay isa pala tong Celestial Dragon? At paano pa fam kung malaman ni Luffy na si Saint Shamrock pala mismo ang siyang nakaisip ng ginagawa ngayon ng mga Holy Knights na pagdukot sa mga batang giants at paggamit sa mga ito upang gipitin ng mga mamamayan ng Elbaf upang persahin ng mga giants na magpaalipin sa world government. Nako, baka maulit ang eksenang to kung saan sinuntok ni Luffy ang kumag na Celestial Dragon na si Sharlos na nanakit sa kanyang mga kaibigan.
Grabe fam, sobrang mas nagiging kapanapanabik na talaga ang mga susunod na mangyayari. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Ano pa bang magagandang match-up ang gusto nyong makita sa nagaganap na labanan ngayon sa Elbaf Arc? Magtutuloy-tuloy na nga kayang takbo ng kwento sa Warland? O baka bigla na naman tayong bitinin ni Oda at sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumipat ang eksena sa iba pang mahalagang karakter sa kwento katulad ni na Shanks, Dragon at Blackbeard. I-comment nyo na lang ang mga sagot nyo dyan sa baba fam ha? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!